Tuloy pa ang giyera ng mga bansa. Pero bumaba ang presyo ng petrolyo. Partikular na itong diesel at gasolina dito sa bansang Pilipinas. Himala. Malaking katanungan ito. So mga kababayan, mga kaps, ito ang ipaglilingkod ko ngayon sa inyo. So isang like muna sa aking mga video mga kaps, mga kababayan. At sa mga di pa nakapag-subscribe ay siyempre mag-subscribe na rin kayo para mabuhay naman itong ating channel. Okay, tuloy tayo mga kaps sa ating topiko. Alam nyo, matapos makapagsumite ng report etong magiting na Senador Marcoleta sa Senate hearing nitong mga huling araw lang ay biglang naging pagbaba ng presyo ng langis. Partikular na itong crudo or diesel at gasolina. Samantakin nyo, umabot sa 20 pesos ang pagbaba no, sa crudo at humigit kumulang naman 10 pesos sa gasolina. At ayon nga sa balita, ay may rollback pa ngayong darating na linggo. Ayan. So, bakit kaya? Samantalang tuloy pa naman ang giyera na nangyayari dyan sa ibang bansa na siyang itinuturo nilang dahilan kung bakit bigla ang paglubo o pagtaas no, ng presyo ng langis na siyang nagpapahirap sa atin na mga konsumidor nito. Mga kaps, mga kabayan, eto ha. Sabay nating panoorin ang video na ibabahagi ko ngayon sa inyo para kayo man din ay makapagbigay ng opinyon, obserbasyon kung tama itong aking sapantaha o pagkaunawa. Pero take note mga kaps, mga kababayan ha, na hindi ko sinasabi na tama at totoo ito, kundi ito ay kutob at palagay lang na mukha namang totoo. Okay? So kung naka-like na, naka-subscribe na, let's go! Paano kasi yung langis, ang dami kasing epekto niyan sa sektor ng ating pangkabuhayan. Opo. Yung langis, ginagamit sa transportation sector. Yan. Ginagamit din sa mga pangisdaan, sa mga fishermen. Oho. Ginagamit din ng ating mga magsasaka. Pagta-transport ng kanilang mga produkto, yung kanilang mga harvest, ano? Meron din silang mga pasilidad na ginagamitan din ng petrolyo, ng diesel. Yeah, sa manufacturing po, no? Halimbawa yung kanilang mga patubig, meron kasi yung irrigation system, yes po. Oh. Mabuti ngayon nagsisip sa solar, pero masyadong mahal ang solar. Kaya diesel ngayon, napamahal ang diesel, paano ngayon 'yan? Kung halimbawa 2 hektarya yung kanyang pinatutubigan. Nako. Ang laki ng impact nito. Kasi ipapasa niya yung additional cost sa kanya. Opo. So yung nagtitinda ng binhi, tumaas na rin. Nako. Kasi sabi niya, yung pagpapainit po nito kanya, gumagamit din po kami ng pasilidad. Itatransport po namin ito. Yung mga isda, meron po kaming cooling storage po. Kuryente po ang kailangan nito eh. Nako. So, dikit-dikit ngayon, pag pinagsama-sama mo yung mga add-ons na yon, Opo. yung retail price ng bawat produkto na kanilang pinoproduce. Apektado lahat. Kapag kaya na ibibilhin na ng consumer, tulad natin, mataas na talaga. At sasabihin, ba't mahal ito? Tumaas po ang presyo ng produktong petrolyo. Yun ang lagi sinasabi. Well, kaya ko naman ito nabanggit, Sen. Ako, bilang isang pangkaraniwan, na mamamayan, nakikita ko mula sa 140, bumaba nung nakaraan, 20 pesos. Tapos ngayon daw po, sabi ng DOE, ang trend daw po ay another rollback sa susunod na linggo. At baka daw po umabot na naman ang panibagong, ayun pala ito po naman ay estimated lang, Sen, estimated. Sa diesel daw po, posibleng bumaba next week, 1680. Sa gasolina, malitit ng konti, 320. Sa kerosene po, 220. Ayan ang sinasabi ko nung nagtatalo kami sa committee hearing. Opo. Makikita mo ka ako dyan yung rackets and feathers Irony. Yes po. Na kapag ka yung global price ay tumaas, nako,
yung mga produkto magsushoot, parang Yes rocket. po, oo. Pero, Palong-palo, sabi pero nila. pag bumagsak naman ang pandaigdigang presyo, sabi nila, Oho. para namang feather. Ano yung feather sa Tagalog? Pakpak. Hindi naman pakpak. naman. Wing naman Wing, ang pakpak. ganun ba? Feather yung balahibo. Balahibo. Balahibo ng manok, yung pinaka fine na fine. Yes po. Bago siya talaga Naku, tuluyang pag ganun-ganun bumagsak yan, oh. sa ano. Pag ganun-ganun pa siya. Oo, pag Ang umihip ang tagal. hangin, medyo, Isipin mo yun, sisirit siyang parang rocket. Bigla yan, bilis eh. Pero pag bumagsak naman, Dahan-dahan. bahele-heleng ganyan. Yan kamukha niyan. Oo. Ngayon, tatanungin mo rin siya, paano nyo nakuha? Paano ba bumagsak, di ba? Opo. Kasi pinagtatalunan namin. Kaya hindi ako masyadong makapamalagi doon sa hearing. Ang karamihan nun, ang pinagtatalunan kung paano aagapayan ang ating mga mamamayan. Oho. So, magsisimula sa mga chopper, sa mga commuters, Opo. isinasama pati mga konduktor. Pagkatapos, so sa panig naman ng mga tricycle driver, halimbawa, Opo, yan. sa panig ng mga mangingisda, o ano naman yun, o sa panig ng DSWD, paano kayo tumutulong, paano kayo nagtutugma. Opo. Ang sa akin naman kasi, hindi ko pa naiintindihan, bakit kasi tumaas? Dahil nagre-research naman ako. Oho. Ewan ko, ako na lang yata nagre-research eh. Oo. Bakit ang nakikita ko naman presyo, pwede naman tayong bumili doon sa May option eh. May option sila. Oo. Meron naman ka akong pamilihan. Bakit ka ako hindi nyo man lang ka ako pansinin yung aking sinasabi na independent data? Oho. Palagi nating pinagtatalunan ng Strait of Hormuz para bang akala mo para bang kayang-kaya natin, alam natin kung nasan yung Strait of Hormuz. Parang wala nang ibang option. Yun na lang talaga eh. Parang ganun po nangyayari. Samantalang sinasabi nila, hindi, 20% lang naman Yeah, ang nanggagaling yun ang dyan. facts. Opo. Mga kapatid, yung 80%, May ibang daanan. may ibang daanan. Opo. Ngayon, huwag na muna nating pag-usapan yan kako dahil meron akong isinasubmit sa inyo at isinasangguni ng mga independent data. Kasi nagsimula kami, pinresent ko March 17 data. Opo. Sabi ko, kahit na isaalang-alang mo na kako yung shipping cost, yung maps ng Singapore at saka yung ganito at ganyan, FOB o CIF, Yes po. naglalaro lang kako sa, at that time, 45 pesos to 50 pesos per liter ang diesel. Diesel mo nang pinag-uusapan namin. Okay. Opo. Bakit hindi kayo bumili rito? Tapos sabi ko, ito, ang binabanggit ka ko ng isang informant ko sa Singapore, ito ay tinatawag niyang tank to vessel procedure. Yes po. Ngayon, actually, pagdating sa ano lang parang 25 lang eh. Magiging 45 lang dahil idadagdag mo yung additional add-ons, mga local na yun eh. Dito sa Pero, atin na, sa Pilipinas na po yun. Opo. Tingnan mo ka ako, itong sinasabi ko sa inyo, hindi natin inaalis ang excise tax dito at saka VAT, kasama pa yun eh. Opo. Pero katapos-tapusan, yung landed cost, 45 pesos. Wala tayong inalis na excise tax, wala tayong inalis na VAT. Nabat. Opo. Yan. O di ibig sabihin, talagang katanggap-tanggap ito. Oho. Bakit ayaw ninyo ka kung i-consider ito? Ang medyo nakakapagtaka doon, Jen, Oho. hindi sila kumikibo eh. Ni walang nag-verify nga po sin eh. Hanggang ngayon, walang... Wala po. Iniwan ko yung, 25 yun, March 25 yung pinakapangalawang namin, pag-hearing. Pagkatapos, nag-hearing kami uli, anong date yun? Basta 19 days later, nag-hearing kami uli. Ito lang nakaraang linggo ata yun sin eh. Nakaraang linggo, Opo. may dala-dala na naman ako, tumaas ng konti, Oho. from 55, naging 61. 61, yes. Pero sabi ko, Mababa pa rin. reasonably pa rin ito Opo. eh. Oo. Reasonably pa rin ito. Pero nung yung huling pag-hearing namin, wala na yung mga oil companies. Yung sinasabi ko sa yung ilatag ko yung tatlong data na nanggagaling sa tangke ng Petronas at saka tangke ng Rotterdam. Opo. Walang kumibo. Wala po. Itong huli, ang sinabi ko na lang sa DOE, sabi ko pagkatapos po ng 19 na araw mula nung tayo ay Nagkita-kita, tag-usap-usap. Opo. Oo. Duminig last time. 19 na araw na po nakakaraan, na-check nyo na po ba itong mga datos ko? Wala pa rin. Kasagot-sagot ng isa. May kulang po kasing isang... Ibig mo sabihin ka ako, yung isang yan hindi mo pa ako natukoy kung ano yung sinasabi. 19 na araw na pinag-uusapan natin. Crisis na tayo. Crisis Energy ito crisis eh. na. Opo. Oo. Crisis ito eh. Halimbawa yung konsepto ng economic order quantity. Yan. Di ba? Oho. Ang pagkakaalam ko dyan, Jen, yan ay isang may formula yan, Jen eh.
Okay. na merong kumpanya na malalaki na kanilang napoproject yung pangangailangan nila ng raw materials. Yes po. Ano ba mga kailangan natin para i-produce itong isang produktong ito? O product 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Mapoproduce mo yung product X. Opo. Ngayon, may kanya-kanyang bahagi yon. Kailangan kang mag-procure ng dami o bastanting stock na hindi magsasakripisyo yung operation mo Yes at po. hindi naman natatali sa kapital. Ah, So kung tatawagan nila economic order quantity. Ayun pala yun. Ngayon, tatanong ko sa DOE, yung konseptong ganyan sana. Oho. Kasi ito binili mo ka ako dun sa murang presyo. Opo. Meron pa tayong 2 buwan, sabi ng Pangulo. Na stocks. Opo. Bakit ka ako halos 3 weeks nung pumutok ang digmaan sa Sa Gulpo. Sa Iran po. Yan. Sa Iran. Oho. At isinara yung... bakit yung 55 naging 110 naging 110? Oho. Paano nangyari yun? Yung pinipilit ninyong replacement cost, naiintindihan siguro ka ako ng ating mga kabayan. kababayan yan. Opo. Kasi nga, bibili ka sa panibagong presyo. Yes. Mahal na bibilhin mo eh. Sa dikta ng pandaigdigang merkado. Yun ang sinasabi nila eh. Opo. Di ba? Sa aming mga reporter, lagi sa dikta Oo. ng pandaigdigang pamilihan. The dictate of international market. Yes. Oh. Opo. Actually, ang sinasabi nilang pandaigdigang merkado, yun ang datos na kinakalap nung tinatawag ng Argus. Ayun. Opo. Parang trading floor yun. Trading floor po kuha ng dito, kuha petrolyo. dito, Yes. kanya-kanya. Pagkatapos, ipoprocess niya, ito ay ang international market. Yeah, yun ang dikta Teka nila. muna, ba't mo gagamitin yan? May 2 buwan tayo. Oho. So, nung kinukwenta ko, sabi ko, alimbawa, makatipid ka lamang ng 5 days, alimbawa. Ginamit mo na kako yung replacement cost. 5 days lang. 5 days pa lamang po. Oo. Kinuwenta ko yung kinikita nila, yung differential na 70 pesos. Oho. Minultiply ko sa 996 million liters Oho. per month. Opo. Sabi ko, Yun kasi ang sabi ng petroleum company na ano, mahigit na 2 billion pesos po ito. sa diesel pa lang yun. Sa sir, isang ha? araw. Opo. Alimbawa, 5 araw, yun ang crucial, alimbawa. Oho. Diesel yun. Opo. Pag sinama mo yung gasolina, 714 million Oho. liters. Opo. Ang differential is 30 pesos dahil pumalo Pumalo din na siya. nga po yung presyo. Oho. Oo. Pag pinagsama mo yung dalawa, Aabot na ng 3 billion. 3 billion pesos. Kung Per day. halimbawa, yung crucial na araw na yon, umabot ng 5 araw, 15 billion pesos yun. Paldung nga pala talaga siya. Ano? So, yun ang gusto ko sanang ipaliwanag nila. Kasi kung naipaliwanag nilang mabuti yun dyan, alam mo, mauunawaan ng tao eh. Oo. Matutulungan nyo sila na yung nagsiskip na kalooban ay biglang luluwag. Opo. Itatapat na lang nila yung pangunawa. So, Totoo. alam kong gipit na gipit sila, pero yung sakit ng kalooban naibsan dahil sa paliwanag. Naipaliwanag kung ba't hindi. nagkaganon. Oo. Gipit na nga, sikip na sikip pa yung dibdib. So Oo. wala ka naitulong. Kaya Kaya- pinipilit ko sana na balikan nga natin po ito. Oho. Walang bumalik. Mabuti na lang. Ngayon, may re-report ko, may 2 na importer, ha? Oho. May 2 importer. Alam mo kasi, Importer Jen, po ng produkto. Hindi ito kasama sa Big Three. hindi, Iba mga, ito. mga ito yung supplier sa mga Sa mga small players po ba ito o paano? Oo, kasi ako mapag-research tayo dyan eh. Opo. Yan. Meron tayong diesel oil import participant. On site ito. Oho. 20 ito dyan, 20. 2 po itong nag-import na yan. Ha? Magbigay lang tayo ng So, 20 kumpanya ito nag-i-import pala sa atin. Opo. Stone of Hope Builders Development Corporation, Jetty Petroleum Inc., Okay. Fuel Power Philippines Corporation, Phoenix Petroleum Marami ito. Opo. 2 po ito. Ngayon, meron din naman diesel oil participants online. Okay. May 2 tayo nun. Philippine Institute of Petroleum, ito at saka kasama yung Shell Pilipinas. So meron okay. siyang Opo. taga-import. Meron din yung CME producers. Alam mo yung CME, ito yung coconut methyl. Ito yung dinadagdag mo sa mga tama sa po yan. petrolyo. Yung additives. Opo. Ngayon, Blend. nanggaling sa grupo na to, 2 ang lumapit sa akin. Itatry po namin yan kasi maganda po. Siguro chinek nila eh. Nagtagumpay po kaya? Hindi. Kaya nga kung nakikipag-usap sila sa akin, ano po kaya ang pinakamagandang
araw na available po kayo na makontak po natin yung informant ninyo sa Singapore. kasi nang- Ibig sabihin, kaya ako masaya, Oo. sumeryoso itong mga tao. May magustong Oh, seryoso. subukan. Oh, sumeryoso. Interesado sila. Oho. Pero meron ho atang requirements na dami na dapat ay minimum requirements na nabibili nyo doon sa Singapore at So, saka doon sa kaya nga gusto na nilang makausap kasi ang minimum na volume Opo, ay 50,000 metric tons. Makikiusap sila kung papayag. 50,000 Nakalahati lang muna, 25,000 metric tons. Mukha naman papayag sa initial na pakikipag-usap ko sa kanila. Nako. Ngayon, kapag pumayag na sila ngayon, baka sa lalong madaling panahon, yung dalawa na yun, makipag-usap kagad. Talagang interesado sila. Ngayon, habang ginagawa to, biglang bumaba yung presyo. Baka mamaya baka narinig na naman nila yung sinasabi natin. Teka mo na, baka tayo matiklo ah. Baka magka-bookingan dito. Ibaba na nga natin ng konti. Ganyan. Hindi ko sinasabing ito yung dahilan dyan ha. Oo nga. Nagtataka kasi ako. Napataas mo ng ganun. Pagkatapos na ibaba mo, samantalang alam ko naman yung volume ng importation magmula January hanggang April 10, may record ako. May record, yes po. Wala namang significant na volume na dumating eh. Opo. Pero binaba nila ng 20 pesos, kahit pa utay-utay, sabi ko nga sa'yo, Oho. at ngayon may magbababa. Parang bagong O, pagbaba kasi next week. nai-report ko na may dalawa na gustong pumunta doon eh. Oho. Wala akong sinasabing kredito natin ito, Jen. Ha? Opo. Kaya lang, baka kung napapansin nila, teka muna, baka pagka nakita ng tuloy-tuloy yan, eh. Hindi kasi lagi sinasabi, hindi, sa world market anya, world market, yung presyo ng produktong petrolyo, medyo downtrend daw po ngayon. Sen. Sige, nandun na ako. Opo. Paano biglang bumagsak yung world market? Hindi pa naman natapos ang giyera. Oho. Nag-usap lang sila, pero ang nangyari, hindi naman Yes natupad po, yung oo. kanilang ano. At sabi nga, nagbibanta pa si President Trump kayo, magde-deploy siya ng ng US Navy para gano'n na lang blockade doon sa Strait of Hormuz eh. Ayan mga kaps, mga kababayan, tuloy-tuloy na ba ang pagbaba? O pakitang tao lang dahil naalarma sila sa investigasyon o research na ginawa ni Senator Marcoleta. So para sa akin, mga kaps, mga kababayan, dalangin ko na sana totoong natakot o kaya ay naalarma itong mga oil companies, itong mga supplier natin, lalo na sa mga may-ari nito. O kaya ay makonsensya na lang sila para naman kahit papano ay maibsan ang dalamhati ng ating mga kababayan. Dahil sa totoo lang, ay hindi ramdam ng mga mayayaman ang krisis na ito na nangyayari sa ating bansa, kundi tayo lang, Tayo lang ng mga mahihirap at ultimong Pilipino ang apektado ng kahirapang ito na nararanasan natin sa ating buhay dito sa ating bansa. Okay, so ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog. Nagpapasalamat sa inyong suporta sa ating channel. At lagi nag-iwan ng pagbati at nagsasabing mag-ingat po tayong lahat.